Okay? Verses 1 hanggang verse 7. Actually, hanggang 17 siya. Pero para magkaroon lang po tayo ng reference, so we're going to read verse 1 hanggang verse 7. It's a beautiful verse, ano po, at warning po ito ni Apostle Paul sa kanya pong trainee, sa kanyang protege, which is Timothy. So it's a second letter Apostle Paul to him. So yan po ang titingnan po natin dyan. Kung nakita nyo na po, say Amen. Amen. At ganito po ang ating matutunghayan. This know also that in the last days, perilous times shall come. Okay, so dangerous times ang paparating. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Ang haba ng list na yon. Na ang sabi lang, layuan nyo mga bagay na ito. For of this sort are they which creep in houses, or into houses, and led captive silly women, laden with sins, led away with diverse lusts. Verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Wow. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkabasa ng banal na salita. Father, we ask that you continue to guide us. And Lord, kayo po magbigay ng wisdom. Kasi sa aganang sa amin po, Panginoon, bagaman ang mga bagay na ito ay madaling intindihin, hindi po namin ito maintindihan kung wala po ang panguna ng banal na Espiritu. Hinihingi po namin, Panginoon Diyos, na anumang Espiritu na hindi karapat-dapat sa inyong paningin na present sa aming mga buhay ngayong umagang ito, ay tulungan niyo po kami na maisantabi, maiwaksi po namin ang mga bagay na ito sapagkat nais po naming matuto ayon po sa inyong kalooban na lumakad po kami ng may kabanalan at may kaayusan. Sapagkat sa mga bagay na ito, Panginoon Diyos, dito po kayo natutuwa na hindi po kami magtitiwala sa sarili po naming lakas, sarili po naming talino, at sa sarili po naming kayamanan. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa, pangunahan niyo po ang aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Prescription to the coming destruction. Okay, so yun po ang title ng message po natin this morning. Prescription to the coming destruction. Now, medyo gloomy, ika nga, yung title po ng message po natin today. It means there are dangers ahead na kinakailangan po nating i-expect, and as a believer in Christ, hindi po natin ito maiiwasan. Tandaan po natin, we live in a fallen and sinful world. Naniniwala ba kayo doon? Anyhow, maniwala man kayo o hindi, it's very evident in our society, di ba? In our morality these days, sa talagang iba na ho talaga. Okay? Yung sinasabi ng mga matatanda, yung noon at ngayon, talagang malayo-malayo na. And it gives us an idea, and it only proves na yung kasalanan, talagang sisirain niya at maninira po siya. Kaya nga, the doctrine of total depravity, ika nga, it's very evident. Though hindi po tayo naniniwala mostly sa doctrine of Calvinism, medyo theological na po. So meaning, itong bagay na ito ay totoo sapagkat nakikita po natin yan. Now, pinaalalahanan po ng Apostle Paul ang kanyang trainee, ang kanyang protege na si Timothy. Tandaan po natin, Timothy is a young pastor. Okay? He's going to lead a church in which, alam naman natin, na bagaman siya ay young people in a sense, siguro mga nasa around 20 plus years na tong batang ito. 20 to 30 years, nasa ganung edad po siya. Bata pa kung tutuusin.
Now, Paul is giving reminder sa batang ito, and pwede ho natin itong tanggapin, okay? Pwede ho natin itong i-embrace, sapagkat kung ito nga pinaalalahanan bilang pastor, so yung kanyang matututunan ay ituturo niya din po sa kanyang mga miyembro. Ituturo niya rin sa mga kapatiran, and eventually, habang ito po'y tinuturo, magpapasa-pasa po yan up to us. Okay? Sa panahon po natin ngayon, ay dapat po natin matutunan. Now, ano nga po ba itong mga bagay na ito? When we talk about the word prescription or prescriptive, kinakailangan po siyang i-take. Tama? Kung pupunta ko kayo ng doktor, magkakaroon siya ng prescription drug, kinakailangan mong sundin yon. Hindi mo siya pwedeng i-take hanggat hindi yan sinasabi ng doktor. Now, kapag ite-take mo naman yan, ite-take mo yan seriously and religiously. Why? Hindi ka gagaling. Now, bilang isang mananampalataya, ulitin ko po, we live in a sinful and a fallen world. Okay? Biyaya na lang ng Panginoon, bagamat ang mundong ito ay pasira, iniligtas ka ng Panginoon. Paano yun? So, ibig sabihin, meron kang assignment na dapat gawin. Nakikinig po ba kayo? Imagine, you are not just, alam mo yun, living in this world. Kumbaga, hindi na tayo parte ng mundong ito. Nakikinig po ba kayo? Ulitin ko hindi na dapat tayo maging parte ng mundong ito. So that is why we need to separate ourselves. The word sanctification, the word holy, dapat kinakikitaan sa atin. I forgot kung sino nagsabi. It's either si John MacArthur yata, o isa sa kilalang theologian and preacher. Sabi niya, the moment that the world understand you, okay, that is the time na hindi ka na nagiging makadiyos. Bakit? Alam mo yan, sa mundo ka na . Yung mga bagay na nasisiyahan ng mundo, nasisiyahan ka din. Yung galaw ng mundo, walang pinagkaiba, galaw mo din. So the moment na wala nang pinagkaiba, ikaw at ang mundo, yun yung time ng pagbagsak mo. Because God called us to be holy, to be sanctified, to be separated, to set apart, iba. Okay? So magandang maintindihan nyo ito sapagkat hindi lamang po ito paalala nung panahon ni Apostle Paul, but also it is a reminder, it is a kind of prescription na kinakailangan natin tanggapin. Why? Papalapit na po tayo sa dulo. Actually, hindi nakakatakot. Ito ay katuparan ng ipinangako ng Panginoon na tatalunin niya ang kasalanan at ang kamatayan. Why? So yung event na kung saan, alam niya, magkakaroon ng paggunaw ng mundo, steady lang ho kayo. Sapagkat ang sino man ang nakikristo, hindi napapasok sa paghatol. Amen? Wala nang kahatulan. There is now, therefore, no condemnation to them that are in Christ. Kaya nga hindi na tayo papasok sa tribulation. Why? Because tribulation, parusa po yan ng Diyos. Galit yan ng Diyos na ibubuhos sa bansang Israel. So dahil we are not part of the Israelites, we are the church, anong destination ng church ngayon? Papunta sa Panginoon. Kaya nga sabi ng pangako niyo, for where I am, there ye may be also. Kung saan man ako nandoon, sabi ng Panginoon, nandoon din kayo. Di ba salamat sa Panginoon? Kaso nga lang, meron tayong assignment na dapat gawin. We need to be set apart. So, tanungin niyo yung sarili, are you separating yourself? Kasi pangit yung word . Are you setting apart yourselves? Kaya nga, pag may umaalipos sa inyo dahil Kristiyano kayo, mapalad kayo. Natutupad ang sinasabi ng salita ng Diyos. When we share the gospel, tapos, alam mo yun, tinatanggihan kayo, huwag kayo malungkot. Ba't kayo malulungkot? Kasi kung ang kaligtasan, katanggap-tanggap, edi maraming usahan na tayo nag-a-attend ngayon. Kahit na sabihin pa natin, elected na ang mga Kristiyano, it is the joy of every believer na nagsishare ng gospel na sundin yung kalooban ng Diyos. Pastor, ba't pa natin share yung mga hindi pinili? Hindi ko ganun ang attitude ng Kristiyano. Ang attitude natin, kung ano yung sinabi, yun yung susundin natin.
Dahil sino ka ba naman na tumanggap ng kaligtasan at tatanggihan o i-reject mo ang inuutos ng nagligtas sa iyo? We are doing everything out of gratitude. Kung bakit tayo naglalaan ng oras, nagbibigay ng pera, naglalaan ng talino. Bakit? Iniligtas tayo ng Panginoon eh. Hindi karapat-dapat ang talinong ito sa mundong ibabaw. Naintindihan niyo po ba? Kung mas nagiging matalino kayo academically, hindi pagdating sa spiritual, hindi tayo nagbibigay ng effort, there's something wrong with you. May problema. May problema hong malaki. So ano dapat po natin gawin? Lagi natin tanggapin ang paalala ng salita ng Diyos. 3 bagay nais po natin tignan. Okay? When we take or when we receive the prescription that God is talking to us, what are those things? Tingnan nga natin. Now, sabi ng verse 1, this know also that in the last days, sa huling araw, take note ha, ang tagal ng sinabi ito ni Apostle Paul. And they're thinking they are in the last days. Kung sila malapit na sa last day, sino mas malapit? Sila o tayo? Tayo. And we are actually witnessing it. Kitang-kita na natin. Hindi mo na maitatanggi. Okay? There's a lot of sign, hindi na paggunaw ng mundo ha. There's a lot of sign na na pwede nating makita na talagang ang mundong ito ay pasamang-pasama na at talagang hinug na for us believers to share the gospel. Actually, it's not about the harvest lang. Pero kung talagang titignan ninyo, hinug na ang mundong ito. Marami noong tao na wala na ng pag-asa. Kita yung number of suicide sa panahon po natin ay grabe. Huwag na lang suicide. The number of people na talaga yung mental health po nila pababa. Bakit? Wala na silang pag-asa. Take note ha. Hindi ito yung mga taong walang pera. Hindi ito yung mga taong hindi magagandang itsura. Yung mga nagpapakamatay ngayon, yun yung minsan mga kinaiingitan ng ibang tao na para bang kung mayaman lang ako, kung maganda lang ako, makapangyarihan lang ako. Pero imagine niyo, they are depressed. They are stressed. Kasi may kulang. Ano yung kulang? Ang kulang sa kanila, sino? Yung Kristo na pwedeng makapagbigay ng buhay sa kanila. Naparito kasi ang Panginoon, hindi para payamanin tayo. Are you listening? Hindi napunta ang Panginoon dito para pabaitin ka. Pastor, talaga? Opo. Kasi napunta ang Panginoon dito para bigyan ka ng buhay. At dapat kang mabuhay para kay Kristo. Sapagkat hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na dapat ang nabubuhay sa iyo. So yung kabaitan at paggawa ng mabuti, nagiging natural na lang. Ang paggawa natin ng mabuti, it is not the cause, it's the effect. Magkaiba yun. Amen? Kaya tanong natin lagi, sisimbahan na ka, manatay ka magana ka. Mali. Diba? Nakikristo ka na, diba? Nasaan yung bunga? Ganun mo dapat. So whatever we do, or in everything that we do, dapat it is evident, kitang-kita, merong resibo, ika nga, na ikaw ay totoong mananampalataya. And I want to voice it out. In our conversation, sa loob man yan ng, alam mo yan, sa trabaho, ba't meron ganon? If God is giving you the opportunity, yung pagkakataon, na bigyan ka ng somehow konting posisyon, and there are people under you, dapat nakikita sa iyo. You are taking the lead na nilagay ka ng Diyos doon para dalhin sa Panginoon yung mga taong nakapasa ilalim sa iyo. Kung ikaw naman, somehow, merong kaibigan, dapat kinakikitaan po tayo. We're not just talking about evangelism, but we're talking about lifestyle, pamumuhay. Hindi tayo papakagaya. 3 bagay. Number 1. Okay? So, ang dapat natin gawin, we need to take the warning seriously. We need to take the warning seriously. And then, therefore, ano yung warning ng Panginoon? Sabi ng Panginoon through Apostle Paul, verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Ano sabi diyan? Covetous,
boasters, proud. Now, ang lahat ng ito, take note kanino sinasabi ito? Kay Timothy. Sinong sinasabi dito ni Apostle Paul? Are they Christian? Actually, no. Okay? Generally speaking, tumutukoy ito sa lahat ng tao na malayo sa Panginoon. Kristiyano man o hindi. Nakikinig kayo? Hindi lang unbelievers. Kundi tinutukoy dito, yung malayo sa Panginoon. Kasi yung malayo sa Panginoon, kahit Kristiyano yan, nabubuhay yan na parang unbeliever. Ganun lang naman yon. But to generalize it, ito yung mga taong nabubuhay na malayo sa Diyos. Ang pinagkaiba lang, yung nagkiklaim na Christian, sayang yung pagkakataon na nandoon ka na, yung gawain, alam mo na, but in reality, alam mo yun, hindi ka talaga nakakilala sa Panginoon. You are separated, you are away from God, then therefore God is calling you. Every person na malayo sa Panginoon, whether Christian or not, tinatawag sila ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Kahit ikaw mismo na nasa loob ng church, kung hindi ka pa talaga totoong nakakilala sa Panginoon, God is calling you. Bakit baguhin yan? Kasi ang warning ng Panginoon, anong meron dito? What are the attitudes na meron ang taong malayo sa Diyos? Take note, ulitin ko. Bagaman, ang tinutukoy po dito, yung mga taong, alam mo yan, hindi Christian, tumutukoy din po ito sa mga taong mananampalataya na. Nagpapakilalang mananampalataya na. Yan. Kasi merong mananampalatayang totoo at merong nagpapakilalang mananampalataya pero hindi naman talaga totoo. Kumbaga, nakikiayon lang. Okay? Yung tipong pag nagsalita, mala-Christian. Kasi may laging Diyos, alam mo yan, may laging alam nyo nasa puso ko. They are sincere. Pwede kasing maging sincere ka, pero wala ka sa katotohanan. You are sincerely wrong. Nagigets? Huwag ko kayo magalit sa akin. Hindi ko sinasabi ito para i-judge yung pananampalataya, but therefore, ikaw, i-judge mo yung pananampalataya mo. Kasi kung totoo ka mananampalataya, hindi mo pababayaan yung mga bagay na spiritual eh. Mababagabag ka, hindi ka makakatulog. Hindi dahil nagkasala ka sa ibang tao, alam mo kasalanan mo ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ngayon, kapag nagre-reflect yan, nagkasala ako sa Panginoon, so therefore aayusin ko. Tama? So ngayon, anong paalala yan? Merong taong selfish, and there's a lot of people today, take note malayo sa Diyos. So pag sinabi natin ito, hindi lamang tumutukoy sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga nagpapakilalang mananampalataya, pero hindi tunay pagkakilala sa Diyos. Ano daw sila? Selfish. Yung sariling laging iniisip. Okay? So, ano yung gagawin ko sa kinabukasan? Alam mo yun? Pastor, may masama ba doon? Nagiging masama ang pagpaplano ng kinabukasan kung malayo ang Diyos sa iyo. Anong kwenta ng pagpaplano mo kung hindi kasama ang Diyos? Nagigets niyo? Parang anong silbi na pinaplano mo ang buhay na wala ang Diyos ng buhay? Kasi sino magtuturo sa iyo kung paano talaga mabuhay kung wala ang Diyos ng buhay? Kasi ang Diyos, siya po yung author of life. Tama? He is the creator of life and He is the sustainer of life. And therefore, if you are separated from God, wala kang iba dun sa pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya na talaga malayo sa Diyos. Why? Because they're living in a selfish way. A selfish person, ang gusto niya siya yung naka-highlight. Kahit sa pakikinig ng mensahe, kapag wala yung tipo ng asan yung part na payayamanin ako ng Diyos, pagpapalain ako ng Diyos. Again, we are not against blessing. Because blessing, it is naturally given, natural na ibinibigay, o alam mo yan, nire-reward ng Diyos sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Meaning to say, konektado sila sa Diyos. Kaya ang ganda ng memory verse natin, tama? Kung magmamalaki ka, ano yung dapat mo yung pagmalaki? Nakilala mo daw yung Diyos. Diba? That you understand it and know it, God. Kasi lahat ng tao, alam mo yun, na malayo sa Diyos, they're selfish. Hinahanap nila yung kasikatan, hinahanap nila yung kapangyarihan,
talino, prestige, para lamang ma-fulfill yung sarili nila. Kaya maraming taong pagod eh. Hanggang kailan ba ang gusto mong kayamanan? Hanggang kailan ang gusto mong kasikatan? Never ending ho yan. Pero pag nasa Panginoon ka, there's a one character na lilitaw sa mananampalataya. And that word is the word contentment. Hindi ko sinasabing hindi yan nag-increase. Hindi ho Ibig sabihin, ano man ang kalalagay niya, nagtatrabaho yan, pero kung ano meron yan, panatag yan, sagana yan. Maligaya yan, payapa yan. Yung kaakibat ng word na contentment. Kasi yung tao walang contentment, hindi masaya. Tama? Yung taong hindi kontento sa buhay, wala silang peace. Wala silang hope. Di ba? Pag sinabi mong hope, meron kang kapanatagan eh. No matter what happens in the future, alam mo, ang Diyos ang may hawak. Yun eh. Kaya nga, nung nag-post ako kasi nagkaroon kami ng culminating kami magkaklase. Okay? Ako yung tipo ng tao na alam nilang pastor ako, but I never, somehow, siguro, alam mo yan, sinabi ko sa kanila na I'm a pastor, so I share the gospel. Sabi ko kasi sa kanila, maybe some of you today, na ngayong magtatapos na tayo ngayon sa koleyo, kumbaga you are uncertain kung ano ba yung tatahakin mo. Actually, nung inano ko yan, ang daming, hindi lang nag-like, ang daming nag-message sa akin. Kuya, sabi niya gano'n, kuya kasi tawag na sa akin eh. Tama kayo, sabi gano'n, salamat sa message, salamat dahil kuya ka namin, gano'n, ganyan, na tama ka, hindi namin alam ang kinabukasan. Maraming gano'n. Let me tell you this. Kahit na sabihin ko pa na magiging destination mo ay magkakaroon ka ng maraming pera, yung kasi pagdami ng pera, hindi siya pwedeng maging equivalent sa success. Sa totoo lang. Kundi ang pagiging successful ng buhay kapag nasa Panginoon ka. Ngayon, natanong ko kayo bilang Kristiyano, are you successful? Kasi mga kapatid, kung ang lagi mong iniisip, yung kawalan na meron ka, yung kakulangan na meron ka, at hindi mo makita may Diyos ka, may problema ka. Malaking problema mo. Ginugulo ka ng iyong kaisipan, nakagaya ng sa mundo, na kapag hindi ka mayaman, baliwala ka. Nakikinig po ba kayo? Yan dapat yung ano natin. So we need to take the warning seriously. Because this world, they are so selfish. Ang dami pang sinabi dito eh. Okay? Ano ba sabi dyan? They are materialistic. Okay? They are, lovers of their own selves, covetous, boasters. Yung word kasi na materialistic. Alam ba? Iba yan eh. Okay? Ito yung tipo ng tao na para bang, kailangan natin ng material. Pero kung pinagpapalit mo, ang oras mo, ang lakas mo, ang lahat ng bagay na pwede kang mabuhay, kapalit ng mga bagay na ito, then therefore you are a materialistic person. Kasi sabi ko nga, kailangan natin ng material. So we need to work. And as we work, kalakip ng ating paglakad sa Panginoon, yung tinatawag po nating pananampalataya, that we work with our hands, but our minds and our hearts, fixated po siya saan? Sa pananampalataya natin sa Diyos. Ewan ko, laging bumabalik ang isip ko kay Joseph for this matter. Wala na akong iba sigurong titignan kundi ang buhay ng mga paboritong karakter na si Joseph, si Daniel. Because when they work, hindi nila hinahanap yung yung promotion. Nakikinig po ba kayo? When they work, hindi sila nagtatrabaho para sa tao. They work for God. So they don't work for promotion. Promotion ang humahabol sa kanila. Wow. Bakit? Sa Diyos eh. Kasi kapag ang isip mo hindi sa Diyos, ang gulo. Nakakapagod.
nakaka-stress. Not just in your workplace, minsan kasi sa trabaho, minsan nasa kasama daw yan eh. Pero pag ikaw mananampalataya, sabi ko nga, your focus, you're fixated, your attention to God and to God only. Lagi yung tatandaan yan. Kahit saan kayo magpunta, young people, sanayin nyo na habang bata pa. Okay? Even you are serving in the church, hindi lahat maayos eh. Lahat tayo inaayos ng Panginoon. Okay? Bagaman hindi maayos, ikaw mismo nagpapaayos ka sa Panginoon. Mga kapatid, hindi yung madali, sa totoo lang, pero kaya nga tayo humingi ng kalakasan sa Panginoon para ituwid tayo. Diba? Selfish, materialistic, most of them are arrogant. Kapag wala ka sa Diyos, mayabang kayo, sa totoo lang. Ganon din naman yung malayo sa Diyos. Mayabang. Okay, you're thinking, kaya mo to. They are arrogant. Remember, arrogance, ano yan? Matindi ho yan. Okay? Being arrogant, meron kang pinagmamalaki. Okay? Meron kang, ang tawag dito, meron kang sinasandalan kapag ang lahat ng bagay nawala na. Ang totoo kasing sumasampalataya sa Panginoon, mawala ang lahat ng bagay, yung positibong attitude niya ando doon pa rin. Kasi yung bagay na pinagmamalaki niya ay wala sa material, wala sa itsura, kundi nasa Panginoon po lamang. Di ba nga yung memory verse natin? Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag niyo pagmayabang kung anong talino na meron kayo. Hindi, huwag magmayabang ang talino sa kanyang katalinuhan. Huwag maging mayabang ang mayaman sa kanyang kayamanan. Huwag mayabang maging malakas sa kanyang kalakasan. Kung may pagyayabang siya, ano sabi? Ang pagyabang niya, nakilala niya ang Diyos. That he understandeth and knoweth God. Ganda nun. So bilang Kristiyano, hindi natin tinitigilan ang paglapit sa Diyos kasi gusto pa natin siyang mas makilala. Tandaan nyo ha, hindi pa nagtatapos yung pagkakilala natin sa Panginoon. Yung ligtas, minsan lang yon. But our journey in knowing and understanding God, nagtutuloy-tuloy po yan in your situation. Halimbawa, kaming mga lumipas na sa pag-aaral. Hindi, patapos pa lang pala ako. Anyhow, kinikilala namin yung kanyang provision based on our situation. Kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon eh. Nagpapakilala ang Diyos sa iyo based on your situation. Kilalanin mo siya. Kilalanin mo siya. Sa iyong kakulangan, sa material man yan, sa ugali man yan, sa pamilya, etc. In every situation, nagpapakilala ang Diyos. Selfish, materialistic, arrogant. Ito pa. It is either less or lack. Less, kulang. Lack, wala. Less or lack of respect. Yung mga malayo sa Diyos, wala nang ganyan. Kanino? Wala silang respeto sa Diyos. Ano yung sabi dyan, no? Okay, blasphemers. Kayo na nagba-blaspheme. Kay God lang, wala nang iba. Ano yung kasunod nun? Disobedient to parents. Kawalang respeto, kakulangan or kawalan ng respeto sa Diyos at sa mga magulang. O, evident ba? Yes. Sa mga malayo sa Diyos yun, ha? Kasi minsan, sabi ko nga kanina, kinakategorize natin, unbeliever and professing believers, but actually they are far away, they are separated from God. Hindi sila lumalakad doon. Noong nakakilala kayo sa Panginoon, hindi ho religion ang nagligtas sa inyo, relationship sa Panginoon. Ngayon, ang paglakad nyo naman sa Panginoon, it's not your religion again. It's your relationship to God. Ngayon, paano malalaman kung totoo yung relationship kay God? It will manifest in your lifestyle. Nakatingin sa akin. Kung dati kang masipag sa gawain, pero patawing-tawing ka na lang ngayon. Ikaw ang tinutukoy ng mensahe ng Panginoon. Kung ikaw nakatingin sa akin ngayon, sa harapan ng tao ang bait mo, pero meron kang tinatagong something na hindi nakakatuwa sa paningin ng Panginoon, sa'yo mensaheng ito.
Huwag ka nang tumingin sa katabi mo. Ikaw ang kinakausap ng Lord. Kayo ang kinakausap ng Lord. Yun ang character na malayo sa Panginoon. Ano pa? Sabi diyan, ungrateful or unthankful. Ito, medyo natatakot ako. Kapag ang isang nagpapakilalang anak ng Diyos, hindi na siya mapagpasalamat na tao. Ang pagiging mapagpasalamat, hindi lamang sa malalaking bagay. Pag nag-diminish na, o kapag somehow, pababa na yung level ng pagpapasalamat natin, sana maalarma ang ating mga spirito sapagkat hindi ho ito maganda. Sapagkat ang buhay na mananampalataya, if going to read in the book of Psalm, paulit-ulit na sinasabi doon, I will testify in the congregation the goodness of God. Pero ngayon, pag bumababa na yan, delikado yan. Make it a practice na hanapin yung lagi, Lord, tulungan niyo ako na makita ko pa yung mga bagay na dapat kong pagpasalamat sa iyo. Marami. Hindi ba pinagpapasalamat sa Panginoon? May mga pampaputi pa kayo. Lord, salamat, maputi pa ako, maputi. Kasi kung hindi, ba't kayo nagpapaputi? Nagigets niyo? Don't get me wrong, hindi ko kayo iniinsulto. Pero sabi ko nga, ang lahat ng bagay na ating ginagawa, associated po dapat siya, everything sa paglilingkod natin sa Diyos. Hindi ko sinasabing masama magpaputi. Pero kahit papaano, kung may ginagawa kayo at meron namang resulta, naniniwala tayo ang Diyos ang nagbigay. Amen? Oh, come on. Bibili ka ng pampaganda. Gumaganda naman. Ba't hindi may pagpasalamat kay Lord? Medyo natatawa kayo kasi very unusual siya. O di hanapin yung mga bagay na talagang relevant and at the same time, make sense. Di ba nagpapasalamat? Matino yung pagsasalita. Kasi nga, maayos ang bibig, maayos ang ating kaisipan. Di ba yung nagpapasalamat sa Lord yun? Nagagalit kayo, may 5 piso kayo sa pitaka. At least may 5 piso pa sa barya. Yung iba, gagawin ng lahat ng bagay, kumita lang ng 5 piso. Ikaw, automatically, nandiyan na yan. Ganun yung mga nagbi-business. Kahit simpleng barya lang yan, sa kanila kayamanan yan. Kaya nga yun, yung warning sa atin. Ano yung point number 1 po natin uli? Pakita nga natin. Take the warning seriously. Kung mundong ito hindi mapagpasalamat, binawarningan tayo ng Lord. Itong mundong ito hindi mapagpasalamat. How about you? Are you serious about this one? So they're ungrateful. Ano pa? Undisciplined. Okay? Undisciplined. Sabi dyan, unholy. Okay? The practice of holiness, it requires discipline kasi yan. Everything, sinabi ko ito kapon sa mga young people Discipline, ano yan it requires a repeated action, paulit-ulit. So kapag na-disrupt yan, may something nagkaroon ng problema na hinto, kinakailangan ng disciplinary action. Bakit? Ibabalik mo uli doon. Nagigets po ba? Halimbawa, sa atin dito sa church, bakit tayo nag-a-apply ng disciplinary action? Minsan, ang pangit ng tingin nyo sa disciplinary action, which is hindi dapat. Ina-apply ang disciplinary action kasi merong na-disrupt na paglakad na dating hindi ka naman ganyan, na dating papunta ka sa Panginoon, medyo naging saliwa ka. So, ang disciplinary action, ibabalik ka dun. Bakit ayaw mo ng disciplinary action? Ang church na hindi nagpa-practice ng disciplinary action, may problema yung church na yun. Takot siya mag-preach about sa kasalanan. And discipline. Kasi nga, pinapatay natin yung sarili natin Tama ba? Tama? Kinokontrol dapat ng banal na spirito. Kumaga pinipilit natin pasunurin yung katawan na lumakad ayon sa spirito. Kasi ang karnal na katawan, gusto niya matulog na matulog Ang spirito gusto niya mag-devotion. Anong susundin mo? Ang gusto ng karnal, mag-ipon ka para makabili ka ng magandang iPhone, ng cellphone o ng gadget, ng anything na gusto mo. Tapos, ang gusto ng spirito, mag-invest ka sa spiritual. O
O ngayon, mag-invest ka sa spiritual na medyo tangible. O, mag-invest ka ng magandang Bible. Tapos, huwag mong iiwan sa church. Daming naiiwan na Bible sa church eh. I don't know, huwag kayong magalit. Baka lang. Tingnan nga natin. Kung mas mahal ang cellphone mo at kaysa sa Bible mo, alam mo yan, tapos you treat less of your Bible kaysa sa cellphone, may problema tayo dyan. It sounded like parang masyado naman dogmatic, pastor. But it makes sense, sa totoo lang. Kasi kung itong aklat ng buhay, tandaan ito ang lahat ng bagay lilipas. Sabi ng salita ng Diyos. Everything will pass away, but your words will not pass away. Tapos iniiwan mo lang. Ang masaklap, hindi lang iniwan mo wala lang sa iyo. Baka naman, somewhere in our mind, the mind setting, kasi ininvest ng pera to kaysa dito. Ganun ba yun? In short, may kinakailangan pala tayong ayusin. Ganun ang salita ng Diyos eh. Kapag may problema ka, aayusin ka niyan. Ipapakita sa'yo na parang salamin, sabi ng James, tama? Yung word, para daw siyang salamin, ipapakita niya kung sino ka. Ipapakita niya kung ano yung pangit sa'yo. Kung may muta ka ba, tanggalin mo. Ganun din sa buhay natin. May mali sa kaisipan mo, baguhin mo yan, tanggalin mo yan. Bakit? Hindi makakatulong sa iyong itsura paglapit natin sa Panginoon. Marami pa. Siguro, last na lang to. They are selfish, materialistic, arrogant, lack of respect, ungrateful, undisciplined. Yung mga di mananampalataya, pag sinabi kasi nating undisciplined, about spiritual stuff. Siguro other stuff, they're so disciplined. Kaya nga iba sa kanila talagang yumaman, sumikat. They're disciplined on earthly things. Okay? And ano pa, makita po natin dyan also, they are pleasure seeker. Kasi mananampalataya, he or she is not after pleasure. Bigat nito sa totoo lang. Kasi ang mundo natin, gagawin ng lahat ng bagay para at maging komportable ang buhay. Kaya nga, in-encourage ka magpayaman, magpaganda, di ba? Para masiyahan ang sarili mo. Para din siyang pagiging selfish. Pero pag sinabi natin kasing pleasure seeker, it's a kind of situation na nagiging komportable tayo. Ang sabi ng Apostle Paul, layuan mo yung mga bagay na yan. Kaya nga pagdating ng mensahe ng Panginoon, if you're a pleasure seeker, pag sinabing evangelism, ay mapali, ay makarinig. Bakit? Na-engage ka na in a worldly system na ang gugustuhin mo, pleasure. Kung ano yung masarap, kung ano yung malilim, kasi ayaw mainitan. Gusto mo yung easy, kasi ayaw mo nang mahirapan. Tanong, Pastor, gusto ba tayong pahirapan ng Diyos? Hindi. Kasi gusto ipakita sa iyo ng Panginoon, marami pa to gusto ipakita sa iyo ng Panginoon ang mga katotohanan at ang sabi natin dyan, dahil binibigyan tayo ng warning ng Panginoon, so anong gagawin natin? We need to take the warning seriously. Tuloy natin. Okay? Sa verse 5, dito na yan, pinakaano natin. Sa verse 5, ang sabi dyan, having a form of godliness, but denying the power thereof. Yung mga malayo sa Diyos, pwede magkunwari yan na makadiyos. Yun ang sabi dyan, they have what? The form. Yung itsura, yung pananalita. Pwede pala yun. Yan ang sabi dun eh. But actually, they are denying the power. Walang bunga. Walang impact, ang sabi dyan. There's no power at all. Hindi siya totoo. Kasi malayo sa Diyos, pwede magkunwaring nasa Diyos. Mukha lang. So ngayon, ang sabi ng hulihan? From such, turn away. Layuan ninyo.
Kasi itong mga bagay na they are strong influences sa buhay ng mananampalataya. Pwedeng Kristiyano ka, pero you are lovers of pleasures. Pwedeng Kristiyano ka, pero, naku, tigas ng ulo mo. Hindi ka sumusunod sa magulang. Hello? Kasi pwede yan eh. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, layuan ninyo. Kasi meron. Pwede mo layuan ng idea? Hindi. Meron talaga mga taong ganyan. So, sabi niya, layuan ninyo. Di ba? So, we need to back up or to back away, kinakailangan nating lumayo. Sabi niya, no? For this sort, sabi ng verse 6, are they which crept into houses and led captive silly women, laden with sins, led away with diverse lusts. The word women there, ginagamit po yan as a diminutive form. Ayan na tayo, sa English na naman. Kumbaga parang hindi siya ginamit pang insulto eh. Kumbaga, halimbawa, when a person, binibigyan mo ng lakas ng loob, ano sabi ng Bible? Be men. Sabi ng ganon. So, kabaliktaran nito. Na kapag ikaw ay malayo sa Panginoon, just like a woman, you are weak. Diba, description ng woman, they are the weaker vessel. In a sense, in a diminutive form, dito sa bagay na ito, kumbaga para bang hindi ka nagiging maayos at walang paglago kapag ganyan ang pamumuhay. So ngayon, Apostle Paul is reminding Timothy, anak, kinakailangan mo magising. Okay? Kinakailangan mo paalalahanan. So therefore, sa panahon po natin ngayon, we need to take it seriously, yung warning dito, because ano po mangyayari? Kapag tayo po ay hindi nakikinig, delikado po yan. Hindi po yan magdudulot ng paglago. Christian life is a serious business. Tagalog, hindi ho trip-trip lang ang relasyon natin sa Diyos. Galatians chapter 6 verse 7. Pakita nga natin yan. Bagaman nasabi ko na yata ito ng Wednesday, okay, pero tingnan nyo natin. Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived. So in short, yung mga taong nabubuhay ng opposite sa dapat nilang isabuhay, anong tawag nila dyan? Dinadaya ang kanilang sarili. Nagigets? Sinabi ko na rin ito last time eh. Sabi daw nila, dalawang klase ng tao. Yung manluloko at nagpapaloko. Sinasabi ko, mayroong pangatlo. Yung niluloko yung sarili, mas malala to. Kasi siya yung victim, siya din yung nambibiktima. Ngayon, wag daw tayong padaya sapagkat ang Diyos cannot be mocked. Is not mocked. Hindi mo maluloko. Nga naman. Kasi higit kanino pa man, tayo nakikita natin siguro yung fruit, madalang lang siguro talaga makikita sa mukha eh. Okay, na manluloko. Merong mukhang manluloko kasi. Pero minsan hindi yan nakukuha dyan. Ang Diyos mas malalim kasi nakatingin siya sa puso. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kaya nga, hindi madali ang pagiging mananampalataya. It will take sincerity, seriousness on our part. Kasi pag sinabing seriousness, hindi ito yung hindi ka tumatawa. Hindi yun eh. Okay? Kumbaga para bang sa buhay mo, lagi mong chinecheck, lagi ka nagiging aware. Kaya nga, makinig kayo. Christianity, most of Christianity today, puro emotion na lang eh. And that is dangerous. So ngayon, pinapaalalahanan ho tayo na maging maingat po tayo. So we need to take this warning seriously. Pangalawa, okay? We need to take the world as a temporary journey. We need to take the world
Okay? Yung mundo as a temporary journey. Huwag niyong kakalimutan to. Minsan nakakalimutan madalas yan eh. Lalo na kapag problemado ka na. Tandaan ninyo na-solve na ang pinakamabigat na problema ng tao nung naging mananampalataya ka. Nakikinig ba kayo? Ano may problema ng tao? Kasalanan at kamatayan. Ano mas mabigat? Kawalan ng pera, kamatayan. Kamatayan. Ano mas mabigat? Kawalan ng trabaho, kamatayan. Kamatayan. Nang dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao mamamatay at mapupunta sa isang lugar na mapapalayo sila sa Diyos. Siguro ang may kailang para i-preach ang word na impyerno sa mga taong totoong nakakilala sa Panginoon. But to those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi nila ita-take seriously yan. Kung tatanggap man sila sa Panginoon, hindi para makita yung kasalanan nila. Ang gusto lang nila, lumayo sa punishment. Nagigets niyo? Kaya nga kung kayo naging mananampalataya dahil natakot lang kayo sa impyerno at hindi nyo nakita yung kasalanan, mga kapatid, dapat i-take natin uli seriously yung ating kaligtasan. Kasi ang totoong ligtas, alam yon, naligtas siya ng dahil sa kasalanan. Ano yung sabihin nun? Ang implication nun, dahil naligtas yan sa kasalanan, mabubuhay yan ng malayo sa kasalanan. Yun. So kung nasasaktan kayo kapag may pinapatamaan, na Kristiyano ka na o nagpapakilala Kristiyano o kamag-anak ka ng Kristiyano na umiinom pa rin, blessing ho yun actually. Because God is reminding you. Ano yung pinapaalala ng Panginoon? Na ang katawan natin ay hindi sa atin, kundi ito'y templo na ng Diyos. Tama? Tama? 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Ang sabi doon, for ye are bought with a price. Okay, sabi ng 1 Corinthians 6:20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. Pagmamayari na ng Diyos. So kung babalikan nyo kanina yung mga warning, so ang pagiging selfish sa mga taong malayo sa Diyos. So pag Kristiyano ka na, hindi na sa'yo. Ngayon, ang banal na spirito na ang kumukontrol dapat sa'yo. Hindi yung gusto mo. Kahit papalapit pa yan sa Diyos, hindi yung gusto mo yung nasusunod. Hindi ganun. Pag Kristiyano ka na, yung kalooban na ng Diyos ang nasusunod sa iyo. So yung mga panalangin na, Lord, tulungan niyo ako mag-church. Natanggalin niyo po yung sagabal, mga tipong ganun. I'm serious about those kind of prayers. Kasi ang tanong dyan, paano tutugunin ng Lord yun? What if pag-pray natin sa Panginoon, tulungan niyo po ako, Panginoon, na magkaroon ng kasipagan sa paglilingkod sa iyo. Mas realistic po siya. Yung panalangin na, Lord, palaguin niyo ako spiritual, hindi siya realistic. Kundi panalangin natin, tulungan niyo po ako makita yung mga bagay na nagiging sagabal kung bakit hindi po ako lumalago. And God will show you that. Kaya alam niyo, kinakailangan talaga natin humingi ng talino. Lalapit tayo sa Panginoon at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng talino. Kasi iba na ho Christianity today. Unti-unting inaayos ng Panginoon ang mga lumalapit sa Kanya. Hindi dahil magaling tong church na to. Actually, humihingi lang tayo ng habag sa Panginoon. I never considered this church as something elite or something spectacular. Low profile lang ho tayo. Na ang iglesyang ito, bagamat hindi siya kilala, sapagkat hindi naman yung target natin, na kahit na maliit lang tayo, ipinapakilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. And we never stop doing that because out of gratitude, we understand, nakita natin yung kaligtasan na ibinibigay. At hindi sapat ang buhay natin. Kahit sabihin mo, araw-araw pa tayo mag-church, hindi naman yung sapat eh.
Hindi yung sapat. Kahit ibigay mo yung buong kayamanan, hindi yung sapat. So therefore, ano yung katanggap-tanggap sa Panginoon? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Tingnan nga natin. Romans chapter 12, specifically in verse 1. Okay? So medyo ngayon, nag-ano na ako ng mga verses. Ano? Sabi dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Notice the word living. When you give sacrifice during the Old Testament times, kinakailangan patayin yung sacrifice. Kinakailangan tumulo yung dugo. Tama? Para ma-appease yung galit ng Diyos. Because we are sinful against God, and the only thing na makapag-a-appease sa Panginoon, that there's someone which is holy na magbabayad ng kasalanan. Kumbaga, it's a foreshadow na gagawin ng Panginoon. Pero dito, ang sinasabi po dyan, you need to present your body. Buhay. Anong sabi? Holy, banal. Paulit-ulit natin pinapaliwanag kanina pa to. Set apart. Okay? Ano pa? Acceptable unto God. Kasi nga, ano yan? Yan yung karapat-dapat or katampatang, ano daw? Pagsamba. I admire those people na bumabalik sa gawain ng Panginoon. Pero mas talagang natutuwa ang Diyos, hindi yung pagbalik sa gawain, kundi pagbalik sa Diyos mismo. Dahil uulit-ulitin ko sa inyo ito, at magsawa na kayo, kahit araw-araw kayo nandito, kung malayo kayo sa Diyos, baliwala po yan. Relationship. Ikaw. Kasunod nun, be not conformed to this world. Parang yung point number 2 po natin kanina. Okay, we need to take the world as what? Temporary journey. Kasi nga, ang sabi dito, okay, balik mo doon kanina, balik. Yan. Sa 1. And be not conformed to this world. Huwag kayong makiayon. Okay? But be ye transformed. Why we don't need, we don't have to conform. Ba't di natin kinakailangan umayon? Kasi nga, temporary yan. And all of these things, bagamat sabi ko nga, we are in our physical body, temporary lang to. In fact, dito natin ma-exercise yung ating pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin nun na nasa katawan tayo, makikiayin tayo sa galaw ng mundo. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi madali eh. Ang pagiging Kristiyano, hindi ka bakasyonista. Sundalo ka na laging handa sa laban. Kaya yung sundalong patulog-tulog, naku, delikado yan. Delikado yan, yung sundalong patulog-tulog. In fact, walang sundalong patulog-tulog. Although may natutulog, hindi yan tunay na sundalo. Ganun din sa pagiging mananampalataya. But be ye transformed. Ayan, no? By the renewing of your mind. Kaya nga, kung ikaw mananampalataya, dapat binababad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Hindi sa kung anong trip mo lang. Kasi, bagaman meron tayong somehow talino about Christianity, gusto kong gawin to para sa Diyos, hindi naman yung gusto ng Panginoon sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, sumusunod ka sa Kanyang salita. Nakakalungkot, pag naging mas banal ka pa sa salita, naging mas matalino ka pa sa Diyos, delikado ho yan. Remember si Eve? Ano yung sabi ng salita ng Diyos? Huwag niyong kakainin. Dahil talagang very pious siguro siya, talagang alam yan, gusto niyang, hindi naman siguro intention, pero hinigitan niya eh. Ano sabi niya? Hindi, kasi sabi ng Lord, huwag daw kakainin. Ni huwag ngang hawakan eh. Wala man sinabing hawakan. Doon nakita ng Diablo ngayon, sigurado ka naman. Si Eve may awapin eh. Doon na pumasok. So, ganun din sa ating bilang sa mananampalataya. Okay? Be not conformed, but transform. Okay? That ye may prove what is that good. Ang Kristiyano ngayon, ang utak niya, pag sinabi morality, it is not knowing good and evil. Hindi na ganun ngayon. Amen? Uy, amen.
Sa Christianity ngayon, dapat ang lagi niya pinagkukumpara, good, better, best. Not good and evil. Good, better, best. Yan ang problema ngayon. At yan ang pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. That even though we're living in this world, it's just what? Temporal. Dumadaan lang tayo. So ano na gagawin natin? Ayusin nun natin. Ano kasunod? An acceptable and perfect will of God. So therefore, ano dapat natin gawin sa ating kaisipan para maging ganyan? Ibabad mo ng salita ng Diyos. Kaya kapag, halimbawa, tumatagal na, siguro 5 years, 10 years na natin ginagawa, memory verse, alam mo yan, Bible reading, meditating of God's Word. Pag nararamdaman nyo sa sarili nyo, hindi nyo na masyadong pinapansin, i-rebuke nyo yung sarili ninyo. Or surround yourself with godly people. Pag tinatamad na ako o matundo ko, pwede bang sampalin mo ako, gano'n, para magising ako. Hindi ako magagalit, promise. Hindi ako gagante, promise, kasi seryoso ako sa buhay ko bilang isang mananampalataya. Kasi gagawin ng Diablo, uy, kalma tayo, makakatundo, masyado yung makaba, ala naman kwenta yung sabyahan, makanya. Kung bakit nagiging walang kwenta sa'yo? Kasi papalayo ka sa Lord eh. Yung mga bagay na spiritual, nagiging kamangmangan sa iyo. Nagigets? Pero pag spiritual ka, oo nga no. Ngayon, bibigyan kang talino, mas maganda ako ipapakita sa'yo, sabi ng banal na spirito. Pero at least may mga nag-e-effort na gumagawa ng ganyan. Nagigets po ba? So again, we need to take this warning seriously. We need to take the world as a temporary journey. Easy lang kayo. Nahirapan kayo? Balang araw, may gantimpala ang Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na may utang siya. Okay lang yun kung hindi kayo na-rewardan dito sa lupa. Lahat naman ng bagay dito mawawala eh. Ang mananatili dito kung paano tayo maglingkod sa Kanya. Kung paano tayo naglingkod sa Kanya. It was C.T. Studd ang nagsabi yata no. One life will soon pass. What's done for Christ will last. One life will soon pass. What's done for Christ will last. Sabi ni C.T. Studd. Kaya palang sabi ng Bible, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Amen? Nag-ipon na ba ng kayamanan? O sama ng loob ang iniipon ninyo? O, itapon na yung sama ng loob, ha? Hindi mo yung mapapakinabangan afterlife at hindi mo rin, mas lalong hindi mo rin yung makakapapakinabangan ngayon dito. Umamin man kayo tindi, minsan may mga sama pa rin tayo ng loob na dapat isuko sa Panginoon. Katabi mo, kamag-anak mo, kahit mga past sins. Hindi mo pag nakita mo yung tao, hindi mo nakita yung tao, nakita mo yung nakaraan ng siya. Tao eh. Amen? Pastor, tao kasi, alam ko, kaso nga lang bilang isang tao, matuto na tayo magpalaya at magpatawad. Pastor, mukhang di madali. I know. Pero bilang Kristiyano, dapat humingi tayo ng tulong at lakas sa Panginoon pa mapagtagumpayin niya. Finally and last, we need to take the word religiously. Ginagamit din ang salitang religious sa mga medical term. Not necessarily medical. Sabi na, you need to take this antibiotic 3 times a day religiously, parang ganon. Ibig sabihin kasi ng religiously, tuloy-tuloy. Kita nyo even sa mga doktor, ginagamit nila yan. Na kapag sinabing religyoso ka, ibig sabihin tuloy-tuloy. So kapag merong isang bagay sa buhay mo na hindi tuloy-tuloy, may problema ho sa iyo. Amen? Amen. Ang sabi ngayon, sa verse 7, ganito. Sabi ng Apostle Paul, okay, may mga gayang attitude, yung mga malayo sa Diyos. Ano daw ang gagawin? Turn away. Turn, tapos away. Okay? Huwag mong sasamahan. Ngayon, ang sabi ng 7, ano yung characteristic ng mga yan? Ever learning and never able to come to the knowledge of truth.
Kahit na sabi mo nag-aaral pa yan ng salita ng Diyos, kung wala siya sa Diyos, kung malayo siya sa Diyos, hindi niya maintindihan yan. Kahit aral pa yan ng aral. Kasi pag sinabi mong hindi maintindihan, hindi lang yung basta naintindihan siya, ching, yun pala yun. Hindi yun. Naisa sa buhay. In our course, meron kaming subject, textual criticism. Alam din yan ni Ate Erica? Siya ba nag-English major dito? Textual criticism. So meaning, yung text, babasahin lang, and you will explain, okay, based on the text. Ang gagaling na mga kaklase ko, this and this and this and this. But the difference between the spiritual people or those people na malapit sa Diyos, kapag sinabi nating naiintindihan, hindi lang basta head knowledge, pamumuhay. Kasi doon nakikita. Ano sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Ano kasunod? Thou shalt meditate to think over and over again. Ano sabi doon? Day and night. Araw-gabi. Bakit? That thou mayest observe. Okay, ginamit yung word na observe, which is ginagawa natin yan. Kaso nga lang, hindi siya basta observe to learn, but also observe to, not observe to learn observe to do. Okay? According to all that is written therein. Kasi nga, ito binigay kina Joshua, mga panuntunan, mga story, mga testimony ng mga taong dapat sumusunod sa Panginoon. Ito yung naging pagpapala. Hindi sumusunod sa Panginoon, ito yung kaparusahan. Because the purpose, they have to live according to God's Word. Posibleng hindi nila alam to. Alam nila yon. Kaso nga lang, hindi na isa sa buhay. Hindi na isa sa buhay. So balik tayo sa verse 7 ng chapter 3 ng 2 Timothy. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Then sabi ng verse 8. Okay? Isa ito sa kilala sa kultura ng Israel by the name of Jannes and Jambres, or Jannes and Jambres, which stood Moses. They are the two people in the Old Testament, bagamat hindi sila nabanggit sa Torah, but according sa tradition, yan ang pangalan nila. So this also resists the truth. They know the truth. Hindi sinabi niya hindi alam yung katotohanan but they resist the truth. Tinatanggihan nila yung katotohanan. Ayaw nilang sumunod. Masyado silang magaling. Ayaw ng Diyos na magaling. Ang gusto niya masunurin. Men of corrupt minds. Bakit ganun ang description? Kasi lumalakad sila, hindi sang-ayon salita. They are corrupted. Ito yung sinasabi ng Panginoon, ito gagawin mo, matino ka ba naman? Ito corrupted ka. Tama? Tama? Sabi, lumakad ka ng maayos, pero hindi ka lumalakad. Sabi, punta ka ng guwagwa, pero minta ka porak. Hindi maayos. There's something wrong. Kung may pinapagawa ka, iba yung ginagawa mo, may problema ho tayo dyan. Kahit nga lang sa atin may ganun. Ito yung gagawin, tapos, di ba? May problema. Reprobate concerning the faith. So, anong solusyon natin ngayon? Bababaho tayo ngayon. Verse 14. So, in-explain natin, they know the truth, they're not living in it. Okay, they have corrupted their way. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy. But continue thou. Okay? So all of these things, ito yung nangyayari na sa mundo. Okay? Ito yung past natin, si Jannes, si Jambres. Alam na yung katotohanan. Ngayon, ano gagawin mo, Timothy? Ayan. But continue thou in the things which thou hast learned. Lagi ko sinasabi din ito. Ang dami ng mensaheng napakinggan. Ilan na doon ang isa sa buhay ninyo? Ilan doon ang mga binabalikan ninyo? May binabalikan ba tayo? Kaya pala lately, God allowed me to
review yung mga messages kung hindi nyo napapansin. Okay? May mga issues ako na ako at ang Lord na nakakaalam. And I'm asking help from God. Nabagaman may mga pagkakataon na nakakapagod, tulungan niya ako na every time natatayo ako dito, na makuha ninyo yung mensaheng gusto iparating sa inyo ng Panginoon. Kaya pala, there are messages na binabalikan ko. Nakailang linggo na ba? Siguro nasa 2 to 3 weeks na may binabalik. Ewan ko lang kung napapansin ninyo. Pero, although the same points, they are different in approach. Hindi ko kailanman kasi ugali na pupunta ako ng internet, maghahanap ng message. Hindi ko naging practice yun. Hindi ko rin naging practice na kukuha ko ng libro, yung gawa na kagad na mensahe, hindi ko naging practice yun. Dahil sabi ko nga, itinuturing kong handog to eh. Kaya meron pastor na nagkakalat nun, siguro dahil nababalitaan nila, siguro lang. Okay? Let me use the term, kasi daw magaling. So sinasabi, kumukuha lang naman message sa internet. Natatawa lang ako. Kasi alam ng Diyos. At kami lang nakakaalam. At every time na ako itatayo dito, alam mo yan, siya lang talaga pwedeng may pagmalakit, wala nang iba pa. Amen? So, balik ko tayo dito. So, sabi natin dyan, continue thou in the things that thou hast learned. Yung mga bagay na natutunan mo. So, tanongin ko ulit, kayo, yung mga natutunan, binabalikan ba? As you go on sa devotion po natin, searching our lives, ano pa yung mga bagay na dapat baguhin sa pag-iisip? Patungkol sa pagbibigay, sa fellowship, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Tinatanong niyo ba si Lord sa ganyan? Lord, ano bang sinasabi patungkol sa trabaho ko? And has been assured of. Yung bang napapakinggan yung mensahe, sigurado kayong galing sa Diyos. Palagay nyo. Hindi kaya nang bobola lang yung pastor ninyo? Palagay nyo. Kinakailangan tanungin yung sarili nyo dun. Sinasabi ko ito sa mga Bible school student and I'm teaching them. Ang mensahe parang mathematics. Sa math kasi, pwede mo siyang balikan, meron kang formula to prove kung tama ba yung equation or not, o yung answer mo, tama? Ganon din sa atin. Pwede yung balikan dito, tama ba yung sinabi ni Paul? In alignment ba? Kung nabubuhay ba ngayon si Apostle Paul at alam mo yan, i-cross-check o i-double check niya yung mensaheng ito. Kumbaga, ito rin ba yung sasabihin ni Apostle Paul? O magagalit siya sa akin kasi malayo-malayo to doon sa gustong sabihin ni Apostle Paul? I believe, siguro hindi naman naisip yun. Siguro inisip niya, pastor namin, okay naman yan. Although, salamat. Naniniwala ba kayo? Salamat. Pero bilang mananampalataya, maging kagaya kayo ng Berean Church. The Berean Church, after naman yung nag-preach sa kanila, di double check. Totoo kaya yung sinabi ng pastor? Hindi lang puro damdamin. Diba? Knowing of whom thou hast learned them. Alam niya kung kanino galing ang mensahe, sino yung nagmensahe, para saan yung mensahe, all of those stuff. Baba tayo. 15. And that from a child that was known the Holy Scripture. In short, naging practice na ngayon ni Timothy na magbasa lagi ng devotion. Okay, mag-meditate. Which are able to make thee a wise unto salvation, through faith, which is in Christ Jesus. Paulit-ulit sinasabi yun. Kapag alam mo kanyang salita, that makes a man a wise man o a wise person. Ano nga ulit description ng Panginoon sa taong matalino? Yung kanyang itinayo, yung kanyang pananampalataya ay nakasandig saan? Sa bato. Dumating man yung ulan, yung alon, nakatayo pa rin. Parang mananampalataya. Amen? Verse 16. All Scripture is given by inspiration of God. Naniniwala tayo dyan. Pag sinabi kasing inspiration, that's how the Word of God was formed.
Hindi lang yan basta inspiration ng tao. Kumbaga, nagsalita ang Diyos at ginamit ng Diyos yung character, yung talino ng tao to flow ng isip ng Diyos. The amazing unity of the Bible proves that the Word of God is true. Naalala ko yung nung nasa Filipino major pa ako, yung isa sa professor namin, si Dr. Chona Navarro, sabi niya, hindi kami makagawa ng libro kasi kapag gumagawa kami ng libro, hindi kami nagkakasundo sa isang idea. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Isang language lang yun. Filipino na yun, Filipino. Pero hindi pa siya nagkakasundo. Samantalang ito, ang nagsulat, more than 40 authors with a span of 1,500 years. Ito, 4 years lang sila, hindi magkasundo. Sila, walang contradiction, walang mali. Ang mali lang siguro yung sa spelling, ganun lang. Pero hindi yung major error na tinatawag. Why? Because the Word of God is true. Tapos, iiwan nyo lang dyan sa mga, Tapos, wala lang sa inyo. Ay, halik ang Bible ko. Ay, ati, halikabok. Kapal-kapal, pwede kang sumulat. Nako, yari tayo dyan. Para siyang pangalipusta, pero, siguro, sabihin na natin gano'n. To remind you of the importance of this book. Actually, maraming dumanak ang dugo nang dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga, balik tayo kung ang mundong ito'y pasama na ng pasama, dapat ang Kristiyano pabuti ng pabuti. Bakit? Meron siyang salita ng Diyos. Ano ba purpose niyan? It is profitable or useful for doctrine. Mamaya, i-announce ko po yung Sunday school natin. Kasi talagang magiging seryoso na tayo. Classroom setup. May enrollment at meron tayong graduation every time na natatapos po tayo. Kasi nagbibigay din po ako ng effort kaso nga lang, pakiramdam ko, gawin natin at least kahit paano as we go along the Sunday school, dahil meron siyang parang tuition fee na mura lang naman. Kasi balak natin magtayo ng library, which is nakabili na ako ng ilang book. Nagpauna na si tita, marami na akong book na nabili because of her na nandiyan dyan. Okay, so ngayon gusto ko maging part kayo nun para dyan. So, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now, pinaka-last verse, eto na, di tayo magwawakas. That the man of God may be what? The word perfect, ibig sabihin, hindi yung di nagkasala. The word perfect there, it means matured. Malago, matibay. Hindi ho yung matitisurin at maramdamin. Eta na sinawa kay mo kanta na Hindi na tayo lumago. Actually, yung mananampalatayang 5 years dapat lang kung pwede lang, sana. Lalo kung tuloy-tuloy, dapat nagtuturo na yan Pero kung 10 years plus ka na, sinabihan ka lang ng bagay na dapat mo ituwi, nagtampo ka na, di ba? Nagchismis ka pa sa mga kapwa mo kapatira, delikado ho yun. Matured or perfect and thoroughly furnished unto all good works. Tandaan nyo, before we can practice good works to other people, nauna muna lagi sa Diyos yung paglilingkod natin Faithfully or religiously. Tuloy-tuloy. Balik tayo. Tandaan nyo, ano sabi ng Apostle Paul? Pinaalalahanan niya, lalo na sa verse 1, that in the last days, perilous times will come. Dalawa lang. Malapit ka ba sa Diyos or malayo ka sa Diyos? Sapagkat ang lahat ng malayo sa Diyos, yan yung mga ugali. Amen? Kristiyano man, hindi man Kristiyano or nagpapakilalang Kristiyano. Ang tawag diyan, malayo sa Diyos. Ngayon, kung kayo, siguro panauhin kung meron man tayo,
God is calling you now for you to live a life of holiness. And you cannot do that, hindi mo magagawa yan kung malayo ka kay Kristo. Sapagkat si Kristo lang ang tanging daan papalapit sa Ama. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, wala akong pakialam kahit na gaano ka pa katagal, kung ang mga bagay na ito ay hindi nakikita sa iyong buhay, hindi present, it doesn't matter kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Bakit? Sino ba ibang tao? Hindi naman sila magliligtas sa iyo. Hindi naman naharap ka sa Panginoon para sa kanila. Hindi, harap ka, ikaw mag-isa sa Panginoon. At ang tatanong niya lagi, tunay ba ang pananampalataya na meron ka? Hindi tatanong sa langit yun, kasi sa langit, automatically, it's either i-welcome ka lang or hahatulan ka lang. Pag winelcome ka, ibig sabihin, ligtas ka. Wala nang tanong-tanong doon. Ang re-review na lang, kamusta na yung paglilingkod? May kang offering, makasimangot ka, sunog. Okay, maglinis kang CR, masaya ka, okay, corona. Sarap no, ganun lang. Pero kapag di ka nakakilala sa Panginoon, walang ganyan. Ano sabi ng Lord? Tingnan, ang pangalan niya kung nasa aklat ng buhay. Hindi para, Lord, hindi titignan to prove kung bakit ka pupuntang impyerno. Nagigets? Ngayon, kapag nandoon ka sa aklat na kung saan tatapong ka, wala na. That's your last chance. So it's not just the issue of the salvation, but the lifestyle of every believer. Medyo napahaba lang tayo, but I hope and I do believe kinausap kayo ng Panginoon. Pwede bang kausapin niyo rin siya pabalik? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Hiling ko lahat ay pikit niyo po ang mga ulo. Tayo po yung manalangin. Dali, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Usapan. Alam po namin kayo nagbigay nito, O Diyos. Hiningi po namin, Panginoon, minsan tuloy po kami sa mga. Lord, linisin niyo po naman kami. Patuloy sa aming pong paglakad. Hiningi po namin ito, Panginoon, sapagkat sagana sa amin, hindi po namin kaya maging maayos. Apart from you, God, get more. Give us the wisdom, Lord, paano po kami lalakad sa aming pamilya, trabaho, sa aming pamilya. Hiningi ko po, Panginoon Diyos, protektahan niyo po naman kami. Especially, Lord, na kung ito'y masama na ng masama. Lord, na maging equip po kami ng iyong salita for us to connect with you. Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng talino para lumapit po sa inyo. Lord, we should make an effort by your word to understand, Lord, na hindi po namin kaya. Kinakailangan po namin ito tanggapin at kilalanin sa aming mga sarili. Lord, hiningi ko po ang Panginoon na minsan pa ang iyong salita patuloy sa managana sa bawat mananampalataya ng pastor. Guided po kami na mga bagay na ito at tutulungan po kami, Panginoon Diyos, na i-take namin seriously the warning. I-take namin, Panginoon Diyos, ang mundong ito as a temporal journey and i-take your word. Wala na po kami magagawa, Panginoon Diyos, kung itanggapin ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon Diyos, na minsan pa ang pangalan mo maligtas. Ito lang po aming samad na langit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, palakpakan natin ang Panginoon.